So, ayun guys, good morning. Yung healthy tips natin, ito naman yung isang video ko is mansanas. Ngayon, ito pineapple, pero mas maganda guys yung normal o natural na mga prutas. Ito artificial na kasi ito nakalagay sa lata. Pineapple yan guys. Yan. Yan siya. Kahit anong prutas, ilagay ninyo sa kung ano yung basta ilagay nyo sa baso, saka lagyan nyo lang ng ininit na tubig, yung mainit na tubig. Kaya pupunta tayo dun sa pinag-initan natin na tubig. Yun guys. Tsaka nagpagupit na ako. Ngayong araw na to, yung gagawin natin, panglagay na natin yung guys, yung tawag natin doon, yung mga bato, tsaka mga yan, ulit na tayo guys. Yan. Ito na yung itlog natin. Yan. Niluluto na natin yung itlog natin. Mga 8:30 o 9:30 tayo kakain. Tapos yung tubig natin ito. Yan. Hayaan na natin yung natin dyan. Yung itlog. Yan. Naluto lang yan. Tapos brother and sister, itong healthy tips na to, pag umaga, huwag ka munang kakain. Tubig muna na mainit. Kung wala kayong mga prutas, tubig lang muna na mga mainit. Tapos, kung may prutas kayo dyan, kahit anong prutas, basta prutas, iwain nyo lang. Tapos, lagyan nyo lang ng mainit na tubig. Huwag nyo lagyan ng asin o kaya asukar. Huwag yung lalagyan kasi yung mga artificial na sukar is yung brown sugar, white sugar. Kaya yung mas mabuting sugar nasa prutas. Kaya ito yung the best. Nalaman ko to kasi nakikinig ako sa TV o kaya sa radio. Meron ka kasing malalaman ng mga healthy tips. Halimbawa, yung mga advertise. Kung minsan, mas mabuti talaga na makinig tayo sa mabuti o masama para iwasan natin yung tayo naman kasi nakakaalam ng masama at mabuti dahil sa kinain ng kanunuan natin yung si Eva at saka si Adan. Yung kinain kasi nila hindi apple, kundi yung kaalaman, yung tama at saka mali. Yun. Kaya ngayon, yung mga tao, marami nang alam sa mali at sa tama, diba? Pag nagsasalita sila, pakinggan mo mabuti, tapos dun mo malalaman kung nakikinig ka sa Bible words, o kaya na sinusubukan mo talaga susundin yung aral ni Jesus o ni Lord God, makikita mo talaga kung ano yung mga sinasabi nila, tama ba o mali. Kaya ito yung healthy tips ko. Mabisa to kasi tested and improving ko na, kasi mahilig kasi ako uminom ng kasing tawag doon, mga soft drinks, mga juices na mga hindi naman natural. Yung juices na natural, yung buko, yung madaling mapanis, yung mga juices na natural, yung mga combination ng mga prutas, yun yung natural. Pero yung healthy tips na to, the best to guys, kasi yung iba nakikita ko, tsaka test and proven ko na yung mga kaklase ko, tsaka yung mga nakakita ko sa mga matatanda,
eh hindi sila kumakain na sa umaga. Bali mga 8:30, mga 10:30 na nga minsan. Pero yung setup ko ito na mainit na tubig, tapos lagyan natin to ng kalamansi. Sandali lang, lagyan natin ng kalamansi. So yun, lagyan na natin ng kalamansi. Oh. Yan. Ito na. Tapos ganyan lang yun lang. Ganyan. Kahit sa umaga, isang ganito, tsaka prutas. Kung ano lang yung nandyan sa inyo, kahit kalamansi na lang nga eh, huwag nyo lang lagyan ng asukar o asin para ma-refresh yung blood ano natin, yung ano kasi yun, yung daloy ng ating dugo, tsaka hindi sumasakit yung ulo mo. Tsaka pag umpisa mo pa lang to na tawag nito, pag halimbawa matanda ka na nag-umpisa nito, talagang titiisin mo kahit na dapat mga 1 week o kaya 2 weeks na lagi mo itong gagawin. Tsaka kumain ka ng mga 10:30 or 9:30, doon pa lang. Halimbawa, alas 7 ka na gumising o kaya alas 5, ayid ka na ng tubig, tapos kung ano yung mga prutas mo doon, hiwain mo na, tsaka lagay mo na dito, tsaka lagyan mo ng kalamansi. Kung may kalamansi, kung wala, okay lang. Titiisin mo yung tamis ng mga prutas na kasi may sugar din yung prutas. Healthy, ano yun, good for health yun. Kaya yung mapapayo ko ito, yan, medyo masarap na siya guys, kasi meron na siyang nilagyan natin ng combination ng kalamansi. Sinabi ko din to sa isang video ko, tsaka sana makatulong to sa inyo kasi the best to. At yung the best na sasabihin ko ngayon, kaya pala inilagay yung mga salita na kumain tayo pag umaga sa paaralan natin, kasi in the future pala negosyo yung habol nila, habol ng mga yung mga taga dito, taga Pilipinas, kaya yung ibang bansa. Kaya pala meron tayong nakikita ng malalaki yung yung malalaking tiyan, mapababae man o mapapalalaki, ganun. Kaya maaga tayong namamatay kasi hindi tayo disiplinado kahit sa pagkain na lang. Tsaka yung nakikita ko ngayon, ito, pag ganyan, yung iba kasi abuso din, medyo tamad na sila, tapos abusuin pa nila yung nagtrabaho sa kanila. Tapos akala mo nakakuha lang sila ng palaboy o kaya yung alam mo ngayon, yung ginaganyan ka. Hindi ko nila lahat pero halos lahat ganyan, kasi sabi nga sa Biblia, meron at marami talaga yung dadaan sa sa malapad na daanan. Yan, malapad na daanan yan. Yan, ganyan. Pero kakakaunti lang yung makadaan sa makitid na daan. Yan, sa makitid na daan. Talagang marami akong natutunan sa tinatawag na Biblia. Ito yung tracks kasi, dito ako nakatuto. Yan, nakatuto. Nakakita ng isang, sabihin natin, isang verse na nagtatak sa puso ko. Tapos pinag-aralan ko na unti-unti yung mga sinasabi nating unti-unti na ito yung Bible kasi. Pinag-aaralan ko yung unti-unti na yung kung ano yung mga naiisip ko, kung ano yung mga problema ko,
Yan, dito ko nakikita. Tsaka habang nag-aaral ako, marami talaga akong ah, ah, yung alam mo yun, yung nagbago. Kasi unti-unti akong nagbago kasi nga dito. Ginaganyan ko lang siya. Yan, pag bumabasa ako, gumaganyan ako. Tapos pag may nakikita akong halimbawa, magandang ganito, yung magandang ganyan. Yan. Yung mga gandang ganyan, binabasa ko siya. Tapos minsan yung una kong pagbasa, hindi talaga ako nakakaintindi nito kasi nga malayo tayo sa tinatawag na liwanag. Malayo tayo sa tinatawag na liwanag. Kaya hindi tayo makakaintindi ng mga sasabihin na lang natin password o kaya di tayo nakakaintindi sa aral o kaya utos. Kasi marami ako ditong nalalaman sa tinatawag na aral tsaka utos. Halimbawa, kung paano ka mag-aral, kung paano mo rirespetuhin yung mga magulang mo, kung paano ka makisama sa sinasabi nilang masama o kaya mabuti, ganun. Tsaka ngayon medyo nararamdaman ko na iba na talaga yung responsibilidad natin pag may marami na tayong alam dito. Bakit? Una kasi iniiwasan na natin yung masama at tsaka pinipilit natin, hindi natin pinipilit kundi sinasagawa natin yung utos na ikakabuti din natin. Kaya yung healthy tips na to, isang dahilan na gumawa ako ng video ito kasi gusto ko makatulong sa inyo. Kaya habang nandito tayo, quarantine tayo dahil sa pandemic, kasi merong gumawa ng kalukuhan na gusto ng iilang tao na sasabihin na lang natin na masama, gusto nila kontrolin yung mundo. Kaya gusto nila mapakunti yung tinatawag na buhay, mapatay nila yung ibang buhay. Alam mo yun, yung mga tao, marami na daw sa mundo, hindi pa nga mapuno yung mundo natin, pero at least natupad na yung sinasabi dito, natupad na. Kasi sabi dito, uunlad yung mga kaalaman. Yung ibang kabataan susuway sa mga magulang. Alam nyo kung bakit? Minsan, yung mga magulang kasi pinipilit nila na sundin yung yapak nila. Alam mo yun, yung kasamaan nila na talaga namang masama. Kaya, hindi susunod yung bata. Alam niyo kung bakit? Kasi meron ng talino dito, meron ng alam dito. Pero pag wala siyang alam, dahil sa Biblia na tinatawag, yan, susunod siya. Susunod siya sa kasamaan, sa mga barkada, sa mga kalukuhan, yon. Kaya maraming biktima ngayon na yung iba napipriso o kaya biktima ng mga kalukuhan na temptasyon, ganun. Kaya magandang araw sa inyo, tsaka salamat talaga sa suporta. At ipapakita ko sa inyo, aakyat tayo sa taas para malaman ninyo kung saan tayo at kung paano tayo gagawa ng mabuti. Kaya pagkatapos kong uminom nito, punta na tayo dito. Tandaan nyo, mag-init lang kayo ng tubig. Pag may kalamansi kayo, lagyan nyo yung tubig ng kalamansi. Tsaka kakain kayo. Pag hindi nyo kaya, first time nyo kasi, iinom kayo, halimbawa gigising kayo ng 6, iinom kayo nito, mga 2 baso o 3, kung ano yung kaya mo. 3, pwede na yun, 2. 6 to 7, gising ka 7 na yata, tapos 9:30 doon ka palang kakain. Kaya
good for health yun. Kasi pag uminom ka nito, yung unang mararamdaman mo, minsan sumasakit yung tiyan mo kasi marami ng chemical. Pag nalinis na yung tiyan mo, masasanay ka na sa natural na tinatawag na natural na ganito. Yan, mga prutas. Nakabili na ako ng apple. Natural na prutas. Kaya malilinisan na. Tsaka hindi na kayo inaantok, hindi na kayo inaantok, hindi na kayo gumaganyan yung ulo. Tapos mas healthy talaga yung natural lang. Kaya yung mapapayo ko, yun, thank you so much. Tsaka comment down below, click na yung bell button para ma-notify ka, ma-inform ka. Tapos yun, thank you so much. Yun. Magandang umaga, magandang araw sa inyo, brother and sister, sa inyong pamilya. Tsaka mag-aaral ka ng mabuti para sa kinabukasan mo. Huwag mo lang sundin yung mga tinatawag nating kalukuhan ng mundo. Nabuhay tayo, isang dahilan kung bakit nabuhay tayo is gumawa ng mabuti at sumunod sa utos na tinatawag na kamatuuran o kapawa. Tsaka ito kasi yung daan dito hindi malapad. Yung daan dito is makitid siya. Pero na-enjoy mo yung tinatawag na daan. Bakit? Ini-enjoy mo kasi marami kang alam. Hindi ka basta-basta matutumba. Ito yung isang dahilan na sinishare ko para hindi ka basta-basta matutumba. Mapabata ka man o matanda, talagang mababantayan mo yung tinatawag na ginagawa mo, yung sarili mo, yung mga bagay na mali sa buhay mo. Tsaka dito mong matututuklasan kung paano manligaw, kung paano sunod sa utos, kung paano magdisiplina. Tsaka halos lahat na subject nandito na talaga. Ito yung pinakahawakan ko kung bakit medyo advance ako hindi naman sa pinagmamalaki ko, pero nakikita ko kasi nung nag-aaral ako ng elementary, medyo advance ako sagot kahit na hindi ko naman alam. Minsan nga sinasabi na malayo daw yung yung sagot. Kaya minsan napapaisip ako kung bakit. Pero okay lang, at least dahil sa oral, kasi ganyan ako eh. Yan. Pag sigurado ako, pag may opinion ako, yung minsan dito ko nakukuha, gumaganyan na talaga ako. Yan. Ma'am! Sir! Yan. Kaya dito mo talaga mabubuo yung totoong sarili mo. Tsaka God bless, and I wish and I hope na marami kayong matutunan dito. Tsaka yung pinakita ko sa inyo, yung titinda tayo ng gulay, yung isa yun sa halimbawa. Kaya yung iba hindi ko na ipapakita, yung nagtitinda tayo, isa lang yun. Pang-inspire yun sa mga tambay, tapos mga naisip nila parang sila yung nabubuhay. Kasi meron na akong nakikilala na makitid yung utak nila, tsaka yung iba nagpakamatay, yung iba natatakot kasi nga wala silang alam dito, wala silang alam na natakot sila na matay. Bakit sila namatay? Kasi wala silang alam kung ano yung halaga ng buhay nila, kung ano ka importante yung buhay nila na tinatawag nating mas mahalaga sila sa kay Lord God, hindi sa kay Satanas. Si Satan kasi isang angel yan na masasabi nating nagsuway sa tinatawag na nagsuway siya dahil sa kanyang mataas na pride, tsaka mataas na kalukuhan na gusto niya, at gusto niya
yun, sakupin niya yung mundo ng kalukuhan niya. Kaya ngayon, na natupad na yung kagaguhan niya, meron ng pandemic, tsaka hindi lang to yung mangyayari sa mundo. Meron pa at meron pa talaga. Pag nagbasa kayo sa Biblia, mag-pray kayo muna. Tapos, ulit-ulitin nyo yung mga 3 beses, 2 beses pag hindi nyo naintindihan yung mga verse na sinasabi. Pero sa ngayon, sa UNTV, meron akong natuklasan na mabuti at saka mabuti talaga na mga gawain na nagbabasa siya ng Biblia tapos in-explain niya sa tao kung ano yung mga tanong nila. Yun yung doktrina. Yung doktrina na yun, parang Bible study yun sa UNTV. Kaya kung meron naman kayong TV dyan, sana manood kayo ng TV na UNTV. Tapos yung tinatawag na Bible study. God bless you. So ayan, good morning. Nandito tayo. Nakailang baso na ako, no? Kailang baso na ako ng healthy tips natin ngayong araw. Magtrabaho tayo, guys. Brother and sister, good morning. Ito na. Yan, yung healthy tips natin. Tubig lang, tsaka prutas. Yan. Medyo kumukulo pa lang. Yan. Tsaka yung lupo natin, nirep ko lang. Yan, lupo. Sabi ng matanda dito, hindi daw yan lupo. Sabi ko, yan yung pinakamataba na lupo. Healthy tips din to, guys. Yan. Yung itlog natin, tapos na. Tsaka ito, lagyan natin ng tubig. Kailang baso na ako. Yan. Aakyat tayo sa taas. Yan. Aakyat tayo sa taas para makita ninyo kung ano yung tatrabahuin natin na parang sasabihin na lang natin na landscape tayo o kaya nag-garden. Yan, dito na tayo sa taas, guys. Yan. Dito na tayo sa taas, yan. Yan. Lagay muna natin dito. Tapos pupunta tayo doon. Yan. Yan yung CCTV, guys. Yan. Kita nyo. Yan. Very good. Hindi gumagana. Kasi yan. Medyo mabuti yung araw ngayon. Gandang araw. Parang uulan ng biyaya. Yan. Diyan tayo magla-landscape. O kaya yan. Yung ilaw natin hindi pa napatay. Yan. Yan, nakikita ninyo. Sa kabila. Doon din. Kaya punta muna tayo sa kabila. Yan. Tapos nilinisan ko dito yung mga tangki, yung tangki. Yan. Yan, ito yung isang kwarto. Yan. Yun yung tindahan. Yan. Yan, dyan tayo pupunta. Yan. Yan, dyan tayo pupunta, brother and sister. Yung napayo ko kanina, maganda yun, yung the best yan. Yan, nililinis ako dito. Kaya, ang trabaho tayo ngayon, tatapusin na natin to, brother and sister.
Yan, dyan. Yan, nakikita ninyo. Tapos dito sa kabila, brother and sister, paggupit na ako kasi para pugi tayo sa crush ko. Yan. Yan, sa tabi mo yung crush ko. Yan, di ba maganda? Yan, yun pa. Tatapusin natin yan. Kasi maganda yung araw na yun. Parang uulan. Yan yung ano natin, oh. Yan, yung ano natin, yung parang mga ito yung naumpisahan na natin, brother and sister. Yan. Tatapusin ko lang to, nilalagay ko lang yung lupa dito para mabuti yung pag ano ng mga ano to kasing tawag nito ng progress. Progress ya. Ito na yung naumpisahan ko papunta doon. Unahin natin muna yung sa gilid para mabuti hanggang doon. Pero baka ma-pull memory na ako, pipicturean ko na lang siya. Unahin na lang natin yung sa gilid. Yan, ito yung trabahuin natin ngayon araw. Yan. Usin na natin to, brother and sister. Tsaka ito, itrim ko pa to, brother and sister. Yan. Yan, ito na yung natapos ko nung ano, nilagyan ko na siya ng balas. Tapos kukuha pa ako kasi naubos na yan. Yan. Naubos na kasi. Tapos ito, dito na tayo. Hanggang dito na tayo. Bali, ginbrushan ko to. Yan, brushan ko to. Tapos kinuha ko muna yung mga putik dito. Tapos nilagyan ng balas. Yan, yung balas. Balas hanggang dun. Yan. Tapos, umpisahan na natin i-trim to, brother and sister. Yan, umpisahan na natin yan i-trim. Kasi, tapos na dito. Yan. Yan, brother and sister. Thank you sa panunood. Kaya mamaya tapos ko uminom ng health tips natin, talagang tatapusin na natin to. Tsaka baka ma-full memory na ako, mag-subscribe and comment down below. Abangan nyo yung trabaho natin dito para may view din kayo. Yun, umakyat lang tayo kanina pero dito tayo dumaan. Dito tayo dumaan kanina. Kaya kunin na natin yung baso natin sa taas. Yan. Samahan nyo ako, brother and sister. Good morning and happy good healthy mind and happy thoughts, kumbaga. Yan. Kunin natin to, brother. Pero bago yun, brother and sister, talagang thank you so much and comment down below. Then i-click mo na yung tawag natin, click mo na yung bell button na icon dyan at mag-comment ka kung tapos ka na mag-subscribe. Thank you, salamat, thank you talaga sa suporta. Kasi marami kang matutunan sa mga ibabahagi ko sa iyo. And then, alam mo na, ito, yung ano natin, tips. Tsaka marami pa kayong aabangan kasi pupunta pa tayo sa tinatawag nating bababa na tayo, brother and sister. Yan. Marami pa tayong pupuntahan at marami ka pang gusto mong subukan. Tsaka yung mapapayo ko lang, babasa ka ng Biblia para mag-guidean ka at
makasalita ka ng nararamdaman mo. Huwag kang mahiya kasi pag nahiya ka kasi hindi mo masabi yung nararamdaman mo, halimbawa sa crush mo o kaya sa sa nanay mo, sa tatay mo, hindi mo masasabi ng harap-harapan. Kumbaga wala kang lakas na loob kasi nga pinapakain mo yung takot mo sa ulo mo. Kaya habang nandiyan ka, mag-umpisa ka na init ng tubig, tapos para magiging open-minded. Yung open-minded kasi na tinatawag, hindi lang salita. Yung open-minded na tinatawag, na-apply natin sa sarili natin. Kaya yung mapapayo ko talaga, ito yung unang importante sa lahat ng bagay. Bakit? Yung mainit na tubig, isang dahilan para magiging positibo yung utak natin, then masigla kasi nga yung daloy ng dugo hindi putol-putol, then yung electro strength natin sa utak talagang ganun nga, medyo mabilis o medyo matalas makinig at magsalita. Kumbaga prangkado siya. Pag halimbawa, isample ko kasi nagtrabaho ako doon. Sample ko lang to pero totoo dito. Wag ko na sabihin kung sino yun, pero sample ko lang to, pero totoo to. Halimbawa, nagsalita siya na to o kung ano yung tawag niya sa'yo, kung babae ka man, dai o inday. Ito yung gagawin mo dito, tapusin mo muna to, anhin mo muna to, tapos unahin mo muna doon. Inuna mo doon, tapos may kulang pa kasi may hinihintay ka lang na kaunting kung ano yung kulang doon kasi binili niya pa, kaya kinuha niya pa. Inuna mo muna yung dito para tatapusin mo, di ba? Tapos, yung mapapayo ko doon sa kanya, kahit ikaw ba yung presidente sa buong mundo na to, tapos lahat ng mga opisyal mo, kung mabuti kang presidente, sabihin na lang natin, kung mabuting kang tao, susundin mo yung rekomendasyon na tama mula sa mga opisyal mo. Pero kung masama ka na presidente, tulad ng nakaraan ng mga presidente natin, makasarili, tsaka sarili lang yung iniisip nila, pati pangalan nila, tinatak nila sa mga kung ano yung gusto nilang itatak sa bansa natin. Kaya wag na tayong magpaloko. Kaya harap-harapan na lang. Yun yung sinabi ko. Ano yung sinabi ko? Sabi niya, Noy kasi yung tawag niya. Sabi niya, Noy, bakit ganyan yung ginagawa mo? Iba yung pinapagawa ko. May sarili kang paraan. Sabi ko, siyempre, hindi na ako nagsalita kasi baka masampal siya ng salita ko. Kasi nga, prangkado ako. Sabi ko, inuna ko lang to kasi mas dito. Siya, makasarili yung isip niya. May pa naman ako nahawak, flamenco. Open-minded naman tayo, hindi naman tayo masamang tao, o kaya hindi naman makitid yung utak natin, o kaya hindi naman tayo makasarili. Kaya hawakan lang natin yung flamenco. Yung katumbas ng hinahawakan natin na flamenco is yun yung salitang open-minded. Kahit may hawak ka na mga bagay-bagay, sarap talaga guys. Healthy mind and pang happy thoughts, then pag open-minded to. Tsaka kahit may hawak ka ng mga bagay-bagay, huwag mong gamitin na ikakasira sa sarili mo. Yung ibig kong sabihin, huwag mo yung gamitin para makasira ka ng ibang tao. Kaya yung gamitin mo
yung open-minded na salita at pag-iisip. Kaya yung ginawa ko dun, tinapos ko na lang kasi pinapauwi niya na ako. Yun. Kaya umuwi ako. Sabi ko, itong trabaho na to, talagang extra lang to. Kahit sabihin natin hindi extra. At ayun nga, sabihin natin na totoong trabaho, yung permanente, ba? Pero yun nga, hindi na ako nagsalita. Tapos nung bumalik ako, talagang ma-pride yung ulo niya. Talagang yung masasabi mong kalibutan nun nga utak, o kaya sabihin natin sa Tagalog na malamundong pag-iisip, ganun. Yun. Kaya makikita mo talaga pag nagbabasa ka ng katotohanan. Yan. Pag nagbabasa ka ng katotohanan, makikita mo yung mali mo mismo mula sa sarili mo at tanggapin mo dapat. Yun. Tanggapin mo dapat. Kasi ikaw yung nagkamali. Prangkado ako kasi nagsalita sa kanya. Sabi niya, bakit ganyan? Bakit ganyan yung ginagawa mo? Sabi ko, hanggang dyan lang yung bato. Yung mga bato kasi, nandun lang sa may bato na malaki, hindi nakaabot sa may bulak. Yung sinabi niya sa akin, nilinisan ko lang naman doon yung mga damo doon. Tapos sinabi niya sa akin na halimbawa lang to pero sinasabi ko sa inyo, totoo ito. Halimbawa lang to pero ganun nga. Sinabi niya sa akin, Unoy, bakit nandito? Hanggang doon yung bato Hanggang doon yung bato. Sabi ko, tangina. Sabi ko, swerte mo hanggang dito lang yung bato. Sasabihin mo hanggang doon? Hanggang doon talaga? Hindi ako magugano. Automatic nagsasalita ako ng totoo para malaman niya na kung ano yung mas mabuti. At saka habang kasi gumagawa tayo, meron kasi akong rekomendasyon na makakaisip siya kung ano yung mas mabuti. Kasi bilang trabahador, naintindihan ko yung mga sinasabi mo. Kaya intindihin mo rin yung lahat ng rekomendasyon ng lahat ng opisyal mo, kasi ikaw presidente ka, o kaya sabihin natin ikaw isang tao o isang amo, o sabihin natin ikaw yung opisyal, o kaya sabihin natin ikaw yung boss. Yun nga, yun yung sample. Kaya kahit ikaw yung presidente sa mundong ito, o kaya ikaw yung pinakamayaman na taong sa mundong ito, susundin mo yung tama kung mabuti kang tao. Pero kung hindi, makasarili ka talaga. Wala tayong doon. Wala tayong tinatawag na problema doon, kasi binigyan naman tayo ng free and mo yun? Sabi yun? Free and will. Kung saan tayo pupunta. Kung saan natin gusto, sa tama ba o sa mali, sa liwanag ba o sa dilim, sa makitid na daan o sa maluwang na daan. Kaya ngayon, nag-text siya ngayon. Meron kasi akong binigay sa kanya kasi naahawa mo ako sa lahat ng mga tao. Ito yung mararamdaman mo kasi pag sinusunod mo yung tama, mararamdaman mo na mahal mo yung tao. Kahit na yung sabihin natin, yung kagawian nila, talagang masabi natin na masama, o kaya may kasamaan sila na ugali. Lahat naman tayo may kamalian, pero nababago yun at napapatawad yun kung binigyan mo ng halaga ang isang bagay. Ano yun yung isang bagay? Yung isang bagay kasi na tinatawag is yung binigyan mo yung isang bagay na magbago ka. Hindi kasi yan nakukuha sa ibang tao, kaya sa ibang mga
ikaw mismo ang nakakakukuha sa lahat ng binabasa mo dito. Kumbaga, ikaw yung nakakaalam na magbago ka na. O kaya, sundin mo yung tama. Wag yung ipilit mo yung sarili mo na ikaw ay pinakamayaman sa mundo, pero hindi naman. Kasi, yun nga, nung bata kasi ako, masyado kong judgmental tinatawag. Pero sa ngayon, yung judgmental kasi, yan yung paraan ng ibang masasama. Yung judgmental, yan, judgmental. Talagang judgmental ako, kahit ano lang yung makikita ko, sasabihin ko, ay, mali yan, ay, pangit yan, ay, sira yan, ay, ano yan. Pero pag sinunod mo yung tama, iiba yung mundo mo. Magiging masaya ka sa lahat ng totoo, sa lahat ng liwanag na nababasa mo sa katotohanan. At hindi ka basta-basta matutumba. At talagang may talino ka. Yung ibang mararamdaman mo, feeling mo kasi, pag inumpisahan mo kasi yung totoo, ito yung mararamdaman mo, yung payo ko. Para malaman mo naman, ikaw ay isang malayo sa mundo. Alam mo yun, yung nilalait ka kasi sabi nila, sira ulo ka, o kaya, yan yung isang dahilan kasi, sira ulo ka, kaya hindi mo daw naintindihan yung mga ginagawa mo. Pero sa totoo lang, ikaw lang yung nakakaalam ng totoo. Ikaw din yung makukonsensya, lalo na sa ibang kaklase ko, kasi kinukuha nila yung ibang bagay, o kaya yung sample na lang natin yung wallet natin, di ba? Tapos tatago, o kaya mga cellphone dyan. Yung unang panahon kasi wala pang mga gadget. Halimbawa ngayon yung cellphone natin, tapos hindi ibabalik. Sabi ko, walang problema, mamatay ka din. Mamatay ka dahil sa konsensya mo. Yun. Kung hindi mo mapatawad kasi nga kinuha mo yung isang bagay, hindi mo mapatawad yung sarili mo, wala na. Talagang habang buhay ka na magkukonsensya. Bilang tao dapat manalangin tayo, tsaka magbasa tayo ng tinatawag na Biblia, yung karunungan na tinatawag. Kaya sa ngayon babasahin ko yung ewan ko kung binasa niya yung binigay ko sa kanya, kasi dito ako nakakuha ng mga bagay-bagay kung paano magsalita at kung paano mag hands up sa loob ng klase, sa loob ng buhay natin, kung paano natin dadalhin yung buhay natin. Kahit minsan feeling mo inaabuso tayo kasi nga nagtatrabaho tayo ng mabuti. Minsan merong temptasyon talaga na hindi mo maiwasan, kaya minsan sasabihin mo na iwasan mo talaga. Kaya ayun, God bless you, brother and sister. Sana may natutunan ka sa lahat ng mga sinasabi ko. Tsaka hindi lang dito nagtatapos yung salita ng karunungan na ibibigay ko sa iyo. Kaya ito yung mapapayo ko sa iyo, brother and sister. Dahil binigyan ko siya ng katotohanan, ewan ko kung binasa niya mula kasi yan sa Biblia, may mga verse yan eh. Yan may mga verse yan, brother and sister. Ito. Yan, mga verse yan. Marami pa yan, pero medyo wala na tayong oras. Ito na yung babasahin ko. Sabi niya, Noy, salamat sa binigay mo na babasahin. Yun yung sinabi niya. Kaya si Lord God nang bahala sa kanya. Tsaka God bless you, brother and sister, and you are special. Kaya huwag kang mahiya. Kung ano yung naramdaman mo, umpisahan mo na paunti-unti na ilabas. Halimbawa, umpisahan mo na yung pinakamadali kasi para hindi ka sa pamilya mo. Pag malayo ka naman sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, umpisahan mo magsalita ng mga bagay-bagay na kunwari joke lang siya, pero yan yung nararamdaman mo. Yung tono parang joke, pero yung tono yan ganyan. Yung halimbawa
Meron kasi akong trabaho ngayon, pero dito ako pumunta kasi nandito yung crush ko. 'Di ba parang seryoso na parang joke yung salita na yun. Kaya umpisahan mo na. Kaya ito yung mapapayo ko talaga. The best pag sinunod natin ang tama. Yun ang katotohanan. Kaya kung bata ka pa lang, mag-aral ka ng mabuti with Bible study, makinig ka, at kung may natutunan ka, kasi ito yung the best. Pag natutunan mo yung tama, kahit hindi mo naman ginagawa, kahit binabasa mo dito yung karunungan na piling mo hindi mo naman ginagawa, pero nakukonsensya ka, yun yung the best na paraan na tanggapin mo ang katotohanan. At tanggapin mo ang katotohanan na balang araw gagawin mo yan pag wala kang alam sa katotohanan. Kaya bumasa ka na para hindi ka maligaw o hindi tayo maligaw. Ito yung dahilan kung bakit gumagawa ako ng video. Gumagawa ako ng paraan para maibahagi sa iyo, lalo na sa mga kapatid ko na minsan kitid talaga yung utak, tsaka iwan ko, si Lord God na yung bahala sa kanila. Gawin na lang natin yung the best, i-share na lang natin yung mabuti. Tsaka marami pa akong ibigay sa inyo na tips, kaya magtrabaho tayo, may trabaho pa ako, mag-garden pa ako, brother and sister, and click mo na ang icon button dyan, then ano ka na, brother and sister, comment down below, and magsayaw na ako dito kasi marami pa akong trabaho, brother and sister. Thank you so much sa panonood, and God bless you and your family and your friends and all, brother and sister. Thank you so much for watching, and babu momwa, yung crush ko siya na makita ko na, tapos mapasayak siya, mapasmile ko siya ng ganito, yan, ganyan, tapos mahag ko siya, kung pwede lang hug na kita, tapos kung pwede lang, sana ikaw na yung masawain ko, ikaw na babae ko, talagang gusto kita, miss na kita, kaya hug mo lang kita. Kaya pwede ba tigilin natin to kasi marami pang trabaho. Sige, God bless and bye bye. Babu mama.